Nawalan ka na ba ng kontrol sa mga bagay sa iyong buhay, at pakiramdam mo ba ito na ang katapusan mo? Kapag naabot mo na ang yugtong ito ng iyong buhay, ang lahat ay nagiging matigas at nakakatakot, at kung hindi ka mag-ingat, maaaring pumasok ang dyablo upang lalo kang panghinaan ng loob. Sa puntong ito, mahirap malaman kung nakikinig sa iyo ang Diyos, ngunit ang katotohanan ay hindi nakakalimutan ng Diyos ang iyong mga problema. Nakikita niya ang iyong sakit at naririnig niya ang iyong pag-iyak, kahit na mukhang hindi naman. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Malapit nang dumating ang tagumpay na iyong inaasahan. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan, at para makasigurado dito, sundan ang video na ito hanggang sa dulo. Sinasabi ng awit 34:5. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa kanilang daing. Sinasabi nito sa iyo na alam ng Diyos, hindi siya malayo sa iyo. Hanggat matuwid ka, makatitiyak kang naintindihan niya ang iyong pinagdadaanan. Minsan, maaaring takpan ng mga problema sa iyong buhay ang iyong mga mata laban sa katapatan ng Diyos. Maaaring iparamdam nito sa iyo na hindi ka niya mahal. Ito ay normal, ngunit huwag kailanman magkamali sa pagpapahintulot sa pakiramdam na ito na manatili. Maaari kang makaramdam ng labis na pag-aalala, takot, at pag-aalinlangan, ngunit sa mga sandaling iyon, pinakamahusay na tumingin sa Diyos. Nasa Kanya ang solusyon sa iyong mga problema at kontrolado niya ang lahat. Kaya huminga ng malalim, magpahinga at punasan ang iyong mga luha. Ginagawa ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti. Ngunit paano ka makatitiyak dito? Tunay bang nakikita ng Diyos ang iyong sakit at naririnig ang iyong pag-iyak? Ginagawa niya. Narito ang ilang senyales na nagpapatunay nito. Numero 1. Hindi inaasahang kaginhawahan at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Kapag dumaranas ka ng mahirap na oras, maaaring pakiramdam na katapusan na ng mundo, lalo na kapag ang Diyos ay tahimik at tila malayo. Ngunit ang 2 Korinto 1:3-4 ay nagsasabi, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang ating aliwin ang nasa anumang kabagabagan sa pamamagitan ng kaaliwan na ating tinatanggap mula sa Diyos. Sapagkat kung paanong tayo ay nakikibahagi ng sagana sa mga paghihirap ni Kristo, gayon din naman ang ating kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Ang tunay na kaaliwan ay nagmumula lamang sa Diyos at magagamit ng mga tumatawag sa Kanya sa kagipitan. Sa tuwing ikaw ay dumaing sa Diyos sa oras ng kabagabagan, maaaring hindi siya sumagot sa pamamagitan ng pag-alis ng iyong mga paghihirap. Sa halip, maaaring punuin niya ng kaaliwan ang iyong puso at bigyan ka ng lakas na pangasiwaan ang mga ito. Maaaring magtaka ang isa kung bakit, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Job, hindi siya sumuko sa Diyos. Hindi ito parang nag-enjoy siya, ngunit nakakuha siya ng kaaliwan mula sa kanyang kaalaman sa katapatan ng Diyos. Ipinahayag niya araw-araw na ang Diyos ang kanyang bato, kanlungan, at tagapagligtas. Aminado siyang hindi nasusukat sa kanyang kagipitan ang kanyang kagalakan. Paano naman si Apostol Pablo, isang taong nagdusa ng husto para sa layunin ng Ebanghelyo? Tiniis niya ang lahat ng uri ng pagpapahirap, pagkakulong, at pag-uusig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap siya ng kaaliwan dahil ang kanyang tingin ay sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok na iyon, maaaring hindi alisin ng Diyos ang iyong sakit, ngunit titiyakin niya na ang iyong puso ay payapa. Kapag nagpakita si Jesus sa iyong kalungkutan, ang kanyang presensya lamang ang makakagawa ng pagkakaiba. Alam mo, binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob na magpatuloy kahit na parang hindi mo na kaya, at palagi niyang pinapaalalahanan ka na hindi ka nag-iisa. Ipinapaalam niya sa iyo na nariyan siya sa tabi mo, hawak ang iyong kamay at ginagabayan ka sa unos. Sinasabi ng Biblia na ang kagalakan ng Panginoon ay iyong lakas. Nasa sakit si Hana, at araw-araw siyang umiiyak sa Diyos, kapwa sa lihim at sa lantad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ano sa palagay mo ang nagbigay sa kanya ng lakas upang maging pare-pareho sa lugar ng panalangin?
Diyos ayon. Hindi niya sinagot kaagad ang kanyang mga panalangin, ngunit binigyan niya siya ng lakas upang patuloy na itulak. Humugot siya ng lakas mula sa katiyakang sasagutin siya ng Diyos, gaano man ito katagal. Kung hindi, siya ay naging nalulumbay sa isang punto at sumuko sa Diyos. Minamahal, kapag nalulungkot ka, tandaan na nakikita ng Diyos ang iyong sakit at naririnig ang iyong pag-iyak. Siya ang iyong bato, iyong kanlungan, at iyong tagapagligtas. Kaya nga ginawa niya ang kanyang lakas at kaaliwan para sa iyo, upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Panatilihin lamang ang pag-aayuno at huwag mag-atubiling magdasal. Nariyan siya, hahawakan at aaliwin ka sa gitna ng bagyo. Bilang 2. Mga banal na koneksyon. Ang mga banal na koneksyon ay ang mga hindi inaasahang pakikipagtagpo sa mga tao. Ang mga pagtatagpong ito ay kadalasang naghahayag ng presensya at pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga ito ay isang palatandaan na nakikita niya ang iyong sakit at naririnig ang iyong pag-iyak, kahit na pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Para silang bigla ang liwanag na sumisikat sa dilim para akayin ka sa mga pangit na sitwasyon. Kunin ang kwento ni Ruth halimbawa. Siya ay isang balo, nag-iisa, at nagpupumilit na tustusan ang kanyang sarili at ang kanyang biyanang babae, si Naomi. Kung may nagsabi man sa kanya na makakahanap siya muli ng kaligayahan, akala niya ito. Ngunit alam ng Diyos ang kanyang sakit at paghihirap. Sinanyasan niya itong manatili sa kanyang biyenan sa halip na bumalik sa kanyang bayan. Kung nakinig siya kay Naomi, hindi niya mararanasan ang inihanda ng Diyos para sa kanya. Ngunit salamat sa Diyos sinunod niya ang pakay ng Diyos at nakipagkita kay Boaz. Ang pakikipagtagpo niya sa binata ay hindi nagkataon kahit na akala niya. Narinig ng Diyos ang sigaw niya at ng kanyang biyenan, ngunit nagpakita siya sa paraang hindi naisip ng sinuman sa kanila. Paano si Joseph? Matapos ang lahat ng kasawian at pagsalungat na kanyang hinarap, hindi niya inaasahan na ang kanyang tagumpay ay magmumula sa bilangguan. Wala siyang sinumang magbibigay sa kanya ng piyansa mula sa bilangguan, kahit na hindi siya nagkasala. Gayunpaman, patuloy siyang nagtiwala sa Diyos at nagpakita ang Diyos. Hindi niya alam na babalik sa kanya ang pagmamahal at pagmamalasakit na ipinakita niya sa mga kapwa bilanggo. Sa isang kisap mata, ginamit ng Diyos ang parehong mga bilanggo upang itaas si Joseph. Ang kanyang pakikipagtagpo sa mga bilanggo na iyon at ang kanyang kakayahang bigyang kahulugan ang kanilang mga panaginip ay banal na itinakda, lahat sila ay naglalayon sa kanyang tagumpay bilang bahagi ng plano ng Diyos. Maraming iba pang mga pagkakataon sa Biblia ang magpapahanga sa iyo sa kung paano gumagana ang Diyos. Nariyan din ang kwento ni Naaman. Nagpakita ang Diyos para sa kanya, kahit na hindi niya siya hinanap, upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Hindi naisip ni Naaman na ang isang maliit na aliping babae, na pinagmalupitan ng mga tao sa kanyang bahay, ay magiging kanyang pagliligtas na biyaya. Ngunit ginamit siya ng Diyos para pangunahan siya bilang susi sa kanyang tagumpay. Malamang na hindi niya malalaman ang tungkol kay Eliseo kung wala ang batang babae sa kanyang bahay. Ngunit salamat sa Diyos para sa kanyang soberanya. Si Naaman ay hindi lamang tumanggap ng pagpapagaling, bumaling din siya sa Diyos at kinilala siya bilang tunay na Diyos. Ang lahat ng ito ay mga pagkakataon kung saan dinisenyo ng Diyos ang banal na koneksyon bilang tanda na nakita niya ang sakit ng kanyang mga tao at narinig niya ang kanilang mga daing. Ngunit ang mga ito ay hindi limitado sa Biblia lamang. Nangyayari rin ang mga ito sa mundo ngayon nang hindi mo inaasahan. Maaaring ito ay isang tawag sa telepono mula sa isang kaibigan na alam kung ano ang sasabihin o gagawin upang hikayatin at suportahan ka sa iyong pagkabalisa, o isang estranghero na nag-aalok ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ano man ang anyo nito, ito ay isang paalala na nakikita ng Diyos ang iyong sakit at naririnig ang iyong pag-iyak. Gusto niyang malaman mo na palagi siyang gumagawa ng mga bagay para sa iyong ikabubuti, kahit na hindi mo ito nakikita. Kaya panatilihing bukas ang iyong mga mata para sa mga banal na koneksyon at alamin na ang Diyos ay laging kasama mo. Bilang 3, sinimulan ng Diyos na sagutin ang iyong mga panalangin at ibigay ang iyong mga pangangailangan.
Ito ang senyales na inaabangan ng karamihan. Madaling pakiramdam na ang Diyos ay malayo kapag ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na panahon, at kapag ang iyong mga panalangin ay nagsimulang tumama sa isang brick wall, ito ay tulad ng isang kumpirmasyon ng iyong mga hinala. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay palaging nakikinig, nakakakita, at gumagawa upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Sumulat ang isang manunulat ng kanta. Hindi siya natutulog, hindi siya inaantok, hindi siya nagsasawang pakinggan ang aming mga dasal. Kapag tayo ay mahina, pinalakas niya tayo. Ito ay isang katiyakan na hanggat may isang taong dapat magdasal, mayroong isang makapangyarihang Diyos na sasagutin. Kapag sinimulan niyang sagutin ang iyong mga panalangin at matugunan ang iyong mga pangangailangan, ito ay tanda na alam niya ang iyong sitwasyon. Ito ay isang paalala ng katapatan ng Diyos. Sabi niya dapat kang humingi at matatanggap mo. Kung hindi mo pa ito natatanggap, ibig sabihin hindi ka pa nagtanong o hindi pa oras para sa iyong sagot. Hindi pa siya sumasagot, pero hindi ibig sabihin na hindi na niya sasagutin. Hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hannah pagkatapos ng una o pangalawang tawag. Ilang beses siyang nanalangin bago nagpakita ang Diyos. Ganoon din ang nangyari kay Abraham. Sa katunayan, sa kaso ni Abraham, ipinangako ng Diyos na biyayaan siya ng isang anak, ngunit hindi ito darating. Lumipas ang mga dekada, at halos mawala ng pag-asa si Sarah bago tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Paano si Job? Siya ay sumigaw araw at gabi sa Diyos, umaasa sa isang pambihirang tagumpay, ang lahat ay walang kabuluhan. Pero tumigil ba siya? Hindi. Dahil naniniwala siya na naririnig siya ng Diyos, hindi siya sumuko, at sa paglipas ng panahon, pinagaling siya ng Diyos. Minamahal, ang mga sagot sa iyong mga panalangin at ang banal na probisyon ng Diyos ay pawang mga palatandaan na naririnig niya ang iyong mga daing. Siya ang naglaan para sa balo ng Sarepta. Siya ay lumipat mula sa pagkakaroon ng isang mangkok ng pagkain tungo sa pagkakaroon ng sapat na matustusan siya sa mahabang panahon. Sino pa ba ang nagbibigay ng ganito kung hindi ang Diyos? Sinasabi sa Filipos 4:11, At sasagutin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ito ay hindi lamang isang pangako, ngunit isang katiyakan at isang garantiya. Kadalasan, hindi mo man karapat-dapat ang probisyong ito, ngunit nagbibigay pa rin ang Diyos dahil mahal ka niya. Ang banal na probisyong ito ay hindi limitado sa pagkain o materyal na mga bagay. Maaaring bigyan ka ng Diyos ng karunungan at kaunawaan kung paano lutasin ang mga problemang kinakaharap mo, gaya ng ginawa niya kay Solomon. Minsan ang kailangan mo lang ay karunungan. Sa pagkakataong ito, hindi mo inaasahan na bibigyan ka ng Diyos ng pagkain o pera dahil kung bibigyan ka niya, sa oras na tapos ka ng gumastos at kumain, nandyan pa rin ang problema. Hindi katakatakang sinabi ng Diyos na ang kanyang bayan ay namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Binigyan ng Diyos si Job ng karunungan upang pangasiwaan ang mga tao sa paligid niya kahit na nasa kagipitan. Isipin kung wala siyang karunungan, didinggin niya ang payo ng kanyang asawa na sumpein ang Diyos at mamatay. Ngunit tinulungan siya ng Diyos na gawin ang tama, kumilos ng matalino, at mapanatili ang kanyang dignidad. Kaya huwag mong limitahan ang probisyon ng Diyos sa iyong buhay sa mga bagay na nakikita mo ng mag-isa. Saklaw ng kanyang probisyon ang bawat bahagi ng iyong buhay, at tinutupad na niya ang kanyang pangako sa iyo. Naririnig ng Diyos ang iyong tahimik na pag-iyak at alam kung ano ang iyong pinagdadaanan. Ito ang ilang senyales na nagpapatunay nito, ngunit hindi lang iyon, may iba pa. Manatiling nakatutok. Bilang 4, banal na pagpapanumbalik. Ang pagpapanumbalik ay nagsasangkot ng pagpapanumbalik ng isang bagay sa dating kalagayan nito, ngunit kasama ng Diyos, ang bagong kalagayan ay nagiging mas mabuti kaysa dati. Ang pagpapanumbalik ay ang proseso kung saan kinukuha ng Diyos ang mga sirang piraso ng iyong buhay at muling isasama ang mga ito. Sinasabi ng Joel 2:25, Babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang mga batang balang,
ang iba pang mga balang at ang mga balang ay naglipa na, ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa gitna mo. Kapag kumuha ka ng glass vase at tinamaan ito sa lupa, at nabasag ito, magagamit pa ba ito muli? Ngayon, kung kukunin mo ang mga piraso at aayusin muli ang mga ito, magagamit mo pa rin ito, ngunit hindi na ito magiging kasing ganda ng dati dahil sa mga bitak dito. Ang ilang mga sitwasyon sa buhay ay may posibilidad na masira ka at dalhin ka sa iyong pinakamababa. Tulad ng nangyari kay Job, nawala sa iyo ang lahat ng mayroon ka, at ang sakit ay patuloy na lumalaki, ngunit ang mga bagay ay hindi gumagaling. Ang tanging pagpipilian na natitira ngayon ay maaaring hayaan ang kalikasan na magkaroon ng paraan. Ngunit kung ang Diyos ay papasok at pukawin ang isang pagpapanumbalik sa iyong buhay, ano sa palagay mo ang mangyayari? Hindi tulad ng basag na florera na mayroon pa ring malinaw na mga bitak, bagaman naayos na, kapag ibinalik ng Diyos, ang huli ay nagiging mas dakila kaysa sa una. Ito ang ginawa niya kay Job. Sinasabi ng Biblia na pinagpala ng Diyos si Job at ginawang mas malaki ang kanyang huling wakas kaysa sa kanyang simula. Natikman din ng babaeng Sunamita ang banal na pagsasauli na ito. Matapos magkasakit at mamatay ang kanyang anak, hindi lang dumating si Propeta Eliseo para madamay at aliwin siya, ibinalik niya ang buhay at kalusugan ng kanyang anak. Naranasan din ni Naomi ang pagpapanumbalik at banal na pagbabalik mula sa kanyang paghihirap sa pamamagitan ng kanyang manugang. Ang lahat ng kanilang sakit at pagdurusa ay nagwakas sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kamay ng Diyos, at ang kanilang bagong buhay ay mas dakila kaysa sa dati. Ang Diyos ay Diyos ng pagtubos. Siya ay tumutubos, nagpapanumbalik, at nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ginagawa niya ito para patunayan na alam niya ang iyong kalagayan at gumagawa ng paraan para makatakas ka. Ibinabalik ng Diyos ang lahat ng mga taon na kinuha ng dyablo sa iyo, ang mga nawawalang pagkakataon at mga gabing walang tulog, ang iyong mabuting kalusugan, at ang magandang buhay na nawala sa iyo. Ibinabalik niya ang lahat, at makatitiyak ka na kapag natapos na ang pagpapanumbalik na ito, magiging buo ka muli at mas mahusay kaysa dati. Sinabi ng salmista na ibinabalik ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Ayaw mo rin bang ideklara ito? Handa ka na bang yakapin ang kapangyarihang panunumbalik ng Diyos? Numero 5, kumpirmasyon mula sa banal na kasulatan. Ito ay kapag ginamit ng Diyos ang kanyang salita upang aliwin, gabayan, at tiyakin sa iyo na nakikita niya ang iyong sakit at naririnig ang iyong daing. Ito ay tulad ng isang mainit na yakap mula sa langit, na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Nahihirapan pa rin ang mga tao na maniwala na nagmamalasakit sa kanila ang Diyos dahil hindi nila alam ang sinasabi ng Biblia. Kapag alam mo ang Biblia, magagawa mong ikulong ang dyablo kapag siya ay dumating na umuungal dahil alam mo kung sino ang nasa iyo. Mayroong maraming mga banal na kasulatan na umaalingaw-ngaw ng mga mensahe ng paghihikayat sa mga mananampalataya. Sinasabi nito na walang salita mula sa Diyos ang mabibigo. Sa katiyakang ito, bakit nagdududa ka pa rin sa Diyos? Sinabi niya na siya ang iyong laging naroroon na tulong sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang pangalan ay isang matibay na muog kung saan ang matuwid ay tumatakbo at ligtas. Kapag nakaramdam ka ng pagkasira at pagkatalo, alalahanin ang awit 119:50, ang aking kaaliwan sa aking pagdurusa ay ito, ang iyong pangako ay nag-ingat sa aking buhay. Kung hindi ito magbibigay sa iyo ng kapayapaan, wala nang iba pa. Ang salita ng Diyos ay buhay, at maaari nitong baguhin ang anumang sitwasyon sa iyong buhay. Sinasabi rin ng Biblia na ang Diyos ay malapit sa mga wasak ang puso at sa mga may durog na espiritu. Kung sinabi ito ng salita ng Diyos, makatitiyak kang alam niya ang iyong suliranin. Kapag marunong ka sa banal na kasulatan, mas madaling maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Huwag mong hayaang linlangin ka ng sinuman. Alam ng dyablo ang Biblia tulad ng likod ng kanyang kamay, ngunit susubukan niyang pilipitin ito at gamitin ito para panghinaan ka ng loob. Sipiin niya ang mga kasulatan at babaliktarin ang mga ito para madama mo na hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa iyo. Sa puntong ito, ang iyong kaalaman sa Diyos ang iyong magiging biyaya ng kaligtasan.
Alam mo ba na sinasabi ng Biblia, ang mga nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging malakas at gagawa ng mga pagsasamantala? Kung hindi, paano mo gagamitin ang mga pagsasamantalang iyon? Mga minamahal, ang Diyos ay nagsasalita sa iyong puso araw-araw sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hindi mo masasabi, ang tanging pagkakataon mong marinig siya ay maaaring sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Sinabi niya na dapat mong ipaalala sa kanya ang kanyang mga pangako tungkol sa iyo at tutuparin niya ang mga ito. Ngunit ang tanong ay, alam mo ba ang pangako ng Diyos sa iyo? Sinabi niya, ang iyong pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Punasan mo yung luha mo. Inaayos ng Diyos ang iyong nasirang puso. Huwag kang matakot o mabalisa dahil ipinangako ng Diyos na aaliwin ka. Kaya, kung nahihirapan ka, buksan ang iyong Biblia at hilingin sa Diyos na kausapin ka. Maaaring bigyan ka niya ng isang talata na direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon, na nagpapatunay na alam niya ito. Sa sandaling iyon, malalaman mo na hindi ka nag-iisa, na ang Diyos ay kasama mo, at ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Mahal na kaibigan, ito ang mga palatandaan na makikita mo sa iyong buhay bilang kumpirmasyon na nakikita ng Diyos ang iyong sakit at naririnig ang iyong pag-iyak. Ngayon tanungin ang iyong sarili, kung alam ng Diyos ang aking pagdurusa, kung gayon bakit siya naantala ng napakatagal? Ito ang isang tanong na dapat mong laging itanong sa iyong sarili, hindi bilang isang reklamo o paraan para sisihin ang Diyos. Minsan, sa kabila ng pagiging aware sa iyong sitwasyon, ang Diyos ay nananatiling tahimik dahil ang iyong kasalukuyang kalagayan ay humahadlang sa kanyang gawain sa iyong buhay. Kaya, ano ang mga bagay na ito na maaaring makahadlang sa panghihimasok ng Diyos sa iyong buhay? Numero 1, kawalan ng pananampalataya. Inilalarawan ng Biblia ang pananampalataya bilang pagtitiwala sa iyong inaasahan at katiyakan sa hindi mo pa nakikita. Sinasabi rin ng Biblia na kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ang Diyos. Sa sandaling lumapit ka sa Kanya, kailangan mo munang maniwala. Ito ay ang iyong kakulangan ng pananampalataya na magpapakita sa iyo ng ilang mga bagay mula sa Diyos, ngunit hindi nakikibahagi sa mga ito. Naaalala mo ba ang kwento ng propesya ni Propeta Eliseo tungkol sa taggutom sa Samaria? Sabi niya, "Pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, sa ganitong oras bukas, isang sih ng pinakamainam na harina ay ipagbibili sa isang siklo, at 2 sih ng sebada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria." Ito ay nagmula sa isang propeta ng Diyos. Pero guess what? Ang opisyal na kung saan ang braso ay sinandala ng hari ay nagsabi sa tao ng Diyos, "Tignan mo, kahit nabuksan ng Panginoon ang mga pintuan ng tubig sa langit, mangyayari kaya ito?" Ito ay isang malinaw na kaso ng pagdududa. Hindi siya naniniwala sa Diyos at nakita niyang imposible ang hula. Bilang kapalit, sumagot si Propeta Eliseo, "Makikita mo ito ng iyong sariling mga mata, ngunit hindi mo kakainin ang alinman dito." At ayon sa gusto ng Diyos, ang propesya ay natupad, ngunit ang binatang ito ay hindi kailanman nakibahagi rito. Ito ang lawak kung saan maaaring limitahan ng pagdududa ang iyong mga pagpapala. Kahit gaano kalakas ang pananampalataya, na kaya nitong ilipat ang mga bundok, ang pagdududa ay maaari ding hadlangan ang pagpapakita ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kahit na nakikita ng Diyos ang iyong sakit at naririnig ang iyong daing, ang iyong kawalan ng pananampalataya ay hahadlang sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Number 2. Kasalanan. Sabi sa Isaiah 50:13, tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi masyadong maikli upang magligtas, ni ang kanyang tainga ay hindi masyadong makarinig. Ngunit ang iyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa iyong Diyos. Ang iyong mga kasalanan ay nagkukubli sa kanyang mukha sa iyo upang hindi niya marinig. Ang Diyos ay nakakaalam sa lahat at makapangyarihan sa lahat, ngunit kung minsan ay hindi siya maaaring makialam sa iyong sitwasyon, hindi dahil wala siyang kapangyarihang gawin ito, ngunit dahil ang iyong mga kasalanan ay lumikha ng isang hadlang sa pagitan mo at niya.
Sa sandaling isaalang-alang mo ang kasamaan sa iyong puso, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Walang kinalaman ang Diyos sa kasalanan. Gaano man kayo kalapit sa Kanya, sa sandaling maligaw kayo at hindi magsisi, isang pader ang naghihiwalay sa inyong dalawa. Sa parehong paraan na ang sadyang pagsuway ng iyong anak ay nagdadalamhati sa iyo, ang iyong kasalanan ay nagdadalamhati din sa Diyos. Kaya minsan, parang hindi sapat ang mga panalangin mo, hindi ka nakakatanggap ng mga sagot dahil mali ang dasal mo. Sinasabi ng Biblia na ang panalangin ng isang makasalanan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kapag nadumhan mo ang iyong mga kamay ng kasalanan, kailangan mo munang ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Diyos at magsisi. Kapag nabuo mo na ang relasyon sa Kanya, maaari kang umiyak sa Kanya at sasagutin Kanya. Numero 3. Pagmamataas. Naaalala mo ba ang talinghaga ng pariseo at maniningil ng buwis? Ipinakita ng dalawang personalidad na ito ang postura ng mga tao habang nananalangin sa Diyos. Inilarawan ng pariseo ang kanyang sarili bilang isang sakdal na tao, hindi katulad ng iba. Itinaas niya ang kanyang sarili, pinuri, at pinalakpakan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa, hindi iniisip ang iniisip ng Diyos tungkol sa kanya. Ang kanyang buong pananalita at panalangin ay walang pahiwatig ng pagpapakumbaba. Tandaan, sinasabi ng Biblia na sinumang magpakababa sa sarili, itataas ng Diyos, ngunit sinumang itinaas ang kanyang sarili, hihilahin siya ng Diyos pababa. Ganito talaga ang ginawa ng Diyos sa pariseong ito. Siya ay puno ng pagmamataas, kaya ibinaba siya ng Diyos. Samantalang ang maniningil ng buwis ay humarap sa Diyos ng may pagpapakumbaba, na kinikilala ang lahat ng kanyang mga pagkukulang, inilagay niya ang kanyang mga kapintasan at di kasakdalan sa harap ng Diyos at humiling sa Diyos na tulungan siya. Ito ang inaasahan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ang pagmamataas ay isang tibo na maaaring sirain ang lahat ng mayroon ka sa loob ng isang segundo. Hindi katakatakang sinasabi ng Biblia na ang pagmamataas ay nauuna sa pagkahulog ng isang tao. Sa sandaling ikaw ay mapagmataas, ang Diyos ay hindi darating upang iligtas ka. Kung ikaw ay may sapat na pagmamalaki upang makita ang iyong sarili na kaya mong gawin ito, pagkatapos ay hahayaan ka ng Diyos na hawakan ang iyong mga problema ng mag-isa. Mahal na mananampalataya, lakasan mo ang iyong loob at maniwala na wawakasan ng Diyos ang iyong paghihirap mula ngayon. Ang sabi sa awit 145, 18 tandang bawas 19, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nais ng mga natatakot sa Kanya, didinggin din niya ang kanilang daing ng tulong at ililigtas sila. Ngunit para matiyak na sasagutin ka ng Diyos, siguraduhing patuloy kang mamuhay ng matuwid. Kung ang kasalanan ay makahahadlang sa Kanya mula sa pag-abot sa iyo, kung gayon ang katuwiran ay sisira sa pader sa pagitan mo at Niya. Habang ginagawa mo ito, huwag mong hayaang linlangin ka ng dyablo sa iyong sariling mga kamay. Kailangan lang ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga tagubilin. Nang mapagod si Sarah sa paghihintay sa Diyos para sa isang bata, ibinigay niya ang kanyang alipin na si Hagar kay Abraham at ipinanganak niya si Ismael. Hindi ito kailanman plano ng Diyos para sa kanila. Nagtatagal ang Diyos kaysa sa inaasahan, ngunit nagkamali sila na subukang tulungan siya. May maling ideya na ito na nagtitrend. Maririnig mong sasabihin ng mga tao, tumutulong ang langit sa mga tumutulong sa kanilang sarili. Well, ito ay mali at hindi katanggap-tanggap. Hindi ka kailangan ng Diyos para tulungan siya na gawin ang kanyang gawain sa iyong buhay. Kailangan mong linangin ang pasensya sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Habang naghihintay ka sa Kanya, huwag kang maghanap ng ibang pagpipilian. Kahit gaano pa katagal, tutuparin niya ang mga pangako niya sa buhay mo. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang kanyang katapatan ay mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kung hindi pa siya nabigo, maaari kang magtiwala na hindi siya mabibigo sa iyong sitwasyon. Iwanan ang iyong mga alalahanin, pagdududa, at takot, at magpahinga lamang. Magpahinga sa kanyang presensya. Sinabi niya na dapat kang lumapit sa kanya kapag ikaw ay nahirapan at mabigat sa pasan,
at bibigyan niya ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Kaya bakit mo pa rin pinanghahawakan ang iyong sakit at paghihirap? Hanggang sa makarating ka sa dulo ng tunel na iyon, huwag mong asahan na makikita mo ang liwanag na naroroon. Kaya hanggang sa matapos ang Diyos sa kanyang gawain sa iyong buhay, huwag magmadaling sumuko. Ginagawang perpekto ng Diyos ang kanyang lakas sa iyong mga kahinaan. Ngunit hanggang sa humugot ka sa lakas na iyon, mananatili kang mahina. Tinitiyak sa iyo ng Diyos ngayon na nakikita niya ang iyong sakit at naririnig niya ang iyong pag-iyak. Ilagay ang lahat sa kanyang paanan at iwanan ito doon. Manalangin tayo. Mahal na mapagbiyayang Panginoon, iginagalang ko ang iyong banal na pangalan dahil ikaw ay Diyos. Salamat sa regalo ng buhay at pangangalaga. Salamat sa pagbilang sa akin sa mga buhay ngayon. Ako ay walang hanggan na nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at banal na probisyon. Nagpapasalamat ako sa iyong mga salita ng kaaliwan sa akin ngayon. I don't take this for granted. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Humihingi ako ng awa sa bawat kasalanang nagawa ko. Patawarin mo ako at tulungan mo akong ibalik ang aking mga hakbang patungo sa iyo. Huwag mo akong itakwil sa iyong harapan, ngunit bigyan mo ako ng pusong mahalin at paglingkuran ka sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Lumapit ako sa iyo nang may pagpapakumbaba at pagsuko dahil ngayon, alam kong nakikita mo ang aking sakit at naririnig mo ang aking daing. Inaamin ko na nalulula ako sa mga pakikibaka na kinakaharap ko, at pakiramdam ko ay nasa breaking point na ako. Lumingon ako pero parang wala akong mahanap na daan palabas. Ngunit alam kong ikaw ang aking bato, kanlungan at tagapagligtas. Sumisigaw ako sa iyo, Panginoon, dahil alam kong ikaw lamang ang makakatulong sa akin. Mahina ako, pero nandito ako para humugot ng lakas sa iyo dahil malakas ka. Mangyaring bigyan ako ng lakas ng loob at katapangan upang harapin ang lahat ng aking mga problema ng direkta. Alam ko na kasama si Jesucristo sa akin, magagawa ko ang lahat ng bagay. Gabayan ang aking mga hakbang at dalhin ako sa mga tamang lugar sa tamang oras. Matuwid na Diyos, dinadala ko ang lahat ng aking alalahanin, pagkabalisa, at takot sa harap mo. Inilalagay ko sila sa iyong paanan at hinihiling kong kunin mo sila sa akin. Hindi ko na sila mabuhat, pero alam kong kaya mo. Naghirap ako at ang pasanin ko ay sobra. Aking tagapagdala ng pasanin, mangyaring bigyan ang aking kaluluwa ng pahinga. Alam kong nakikita mo ang aking sakit at naririnig mo ang aking pag-iyak. Katulad ng ginawa mo kay Hana, alam mo ang bawat luhang ibinuhos ko, bawat gabing walang tulog na tiniis ko, at bawat pagsusumamo na aking binibitawan. Hindi mo agad sinagot si Hana, pero patuloy siyang nagdadasal at kumapit. Kaya't ipinapaubaya ko ang lahat sa iyong mga kamay, Panginoon. Alam kong may plano kang isulong ako, hindi saktan. Kahit gaano pa katagal, mananatili ako hanggang sa dumating ang aking tagumpay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng higit pa. Tulungan mo akong magkaroon ng pananampalataya sa iyo at patuloy na sundin ang iyong mga tagubilin. Tulungan akong maunawaan na palagi kang gumagawa para sa aking kabutihan, kahit na hindi ko ito nakikita. Tulungan mo akong mamuhay sa ibabaw ng kasalanan at gawin ang iyong kalooban sa lahat ng oras. Panginoon, mangyaring alisin sa akin ang pagmamataas at bigyan ako ng mapagpakumbabang espiritu. Turuan mo akong maging katulad mo at mamuhay para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagiging Diyos ko. Salamat sa pagiging tagapagligtas ko at aking aliw. Salamat sa pakikinig at pagsagot sa akin. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung naapektuhan ang video na ito ang iyong buhay, mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.